po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Wednesday, August 5 at ganap na pong 10:04 in the morning. No, maraming salamat. At eto nga ho, yung ating topic ngayong araw, ating pinamagatan natin, that the United States of America must arrest Saldico if they really want to expedite their intention and their policy. Policy na po ito ng USA. Policy ito ng USA to systematically and brick by brick, dismantle the ICC. Ang ating pong pamagat, bakit kinakailangan ng USA? Why does the United States of America arrest? Why is there a need for the US to arrest Saldico? Ito ho ay upang mapabilis yung naging pahayag ni US Secretary of the State Department, si Marco Rubio, na nais nilang i-dismantle brick by brick ang ICC. Dahil kung matatandaan ninyo, sinabi na ni Secretary Marco Rubio ng US State Department na itong ICC ay pinamumugaran ng mga siraulo. Pinamumugaran at pinatatakbo ng mga baliw. Yan ang sinabi niya ng mga siraulo, ng mga baliw at ng mga buang. Essentially affirming yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba sinabi niya long time ago, bago pa siya naging biktima ng illegal abduction ng ating pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administration, di ba? Sinabi na niya, yang ICC pugad ng mga siraulo, sipugad ng mga buang, pugad ng mga baliw. 1 year after na sinabi yan ni Pangulong Duterte, eto na mismo, polisiya na ng Estados Unidos, tinawag na ng USA na ang ICC ay pugad ng mga lunatics and crazies. Hindi ko po salita yan. Yan ay salita ni Secretary Marco Rubio. Ngayon, nagpahayag na naman siyang panibago na polisiya ng Estados Unidos under the presidency of Donald Trump. It has now become the official policy of the United States of America to dismantle the ICC brick by brick. In fact, Secretary Marco Rubio also said that we do not even know who are the members of the ICC, who are the judges, who are the prosecutors, and who is the president of the ICC. He even went further, si Marco Rubio, saying that they must be tried should there be any case against him or President Donald Trump. He must be tried in a jury of their own peers. And they believe that the ICC wala itong jurisdiction on any citizen of the United States of America. Napakaganda nung naturang ito ni Marco Rubio. Subalit sa Pilipinas, patuloy na kinakanlong, kinukonsinti at kinikilala ng Marcos Jr. ang jurisdiction and authority ng ICC. Ang kanilang justification, meron daw residual obligation pa o meron pa raw natitirang obligasyon ang Pilipinas upang makipag-ugnayan, makipagtulungan at alalayan, ayudahan ang ICC. Mali po iyon. Bakit? The moment na nag-withdraw tayo sa ICC, wala na po tayong obligasyon dyan. Wala na tayong obligasyon dyan. Wala na tayong obligasyon dyan at yan ay dapat talikuran ng matagal.
ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan ng Pilipinas. Subalit, dahil nga ginagamit ang direksyon ngayon ng kasalukuyang administrasyon, yung kanilang lawfare, they have weaponized the law. Unfortunately, when they weaponize the law, our legal justice system, yung kanilang weaponization of the law, unconstitutional lahat. Maaari mong i-weaponize ang batas. Walang problema yan. Weaponize the law according to the Constitution. Paano mo at kanino mo gagamitin when you weaponize the law? Sa mga kriminal, sa mga korap, sa mga kurakot. Ano, malinaw yan. Pero when you use the law, when you weaponize the law to persecute critics, legitimate dissenters, and political opposition, yung totoong oposisyon hindi yung mga nagpapanggap na oposisyon lamang. Maganda yung layunin ng ICC sapagkat talaga namang abusado ang US na i-dismantle na ang ICC. Bakit napasok sa larawan si Saldico? Ito ay bilang susug o pagsigunda doon sa layunin ng Estados Unidos to abolish, dismantle, brick by brick yung ICC. Tatandaan ninyo yung paglabas ng 18 sundalo. Dating sundalo, magre-react na naman. Yung mga kung makareact, wag silang tawaging sundalo. Bakit hindi ba sila naging dating sundalo? So tatandaan natin, lumabas yung 18 dating sundalo. At sa kanilang affidavit, hawak ko ngayon yung kopya ng kanilang affidavit, well-publicized itong affidavit nila, yung kanilang paragraph 3, ang ICC operation. It is important that the United States Embassy and the United States State Department take cognizance of the affidavit executed by the 18 former Philippine military members regarding what they know of the ICC operations. Ang ibig sabihin na po nila rito, unang dumating ang mga ICC officials sa Pilipinas December of 2023. O ano naman ngayon kung dumating sila noong December 2023? Baka naman nag-iimbestiga, ginagampanan nila yung kanilang trabaho bilang korteng pangkalawakan. Kaya sila naririto. Maganda sana na maipaabot ang affidavit nung 18 sundalo, dating sundalo sa Estados Unidos tungkol sa kinalaman ni Saldico sa panunuhol sa mga opisyal ng ICC. Sapagkat dito makikita talagang corrupt to the bones, sagad hanggang buto ang pagiging corrupt ng mga ICC. Ito'y nababayaran. Imagine mo, ang pangalan mo, International Criminal Court. Ibig sabihin pala nun, isang korte na pinamamahayan at pinamumugaran ng mga kriminal. Katulad nino, nagbanggit ng pangalan yung 18 dating sundalo na mga officials of ICC. Ang mga dumating dito ay yung William Rosato na sa ating pagsasaliksik ay bahagi ng Office of the Prosecutor ng ICC. Bukod kay William Rosato, nandyan din dumating yung Mr. Glenn Cala. Mr. Glenn Cala is an investigator of the ICC. Kasama din nila ang ICC prosecutor na ang pangalan si Binibining Chantal Daniels. So 3 pangalan ang binanggit ng mga dating sundalo na officials of ICC. Ano yung kahalagahan nung pagdating nila nung December of 2023? Sila ay sinalubong at naghanda si Saldico,
yung ating mga kaibigan diyan sa United States of America. Si Saldico, pagala-gala at nagpapakasasa sa mga nanakaw niyang pera sa mamamayang Pilipino diyan sa France. Nandyan sa France, pakape-kape, palakad-lakad, pakain-kain. Alam mo naman, buhay mayaman ng perang ninakaw niya sa sambayan ng Pilipino. Tama ito si at Grace Magalona. May comment si Grace Magalona. Walang kwentang impeachment na sasayang ang pera ng taong bayan, lalo na ang mga OFWs and taxpayer. Tama yan. Kaya nga wala ng interes ang mamamayang Pilipino. So, dumating itong mga officials ng ICC. Naghanda ng 56 million pesos si Saldico. At ito yung kanilang ipinamahagi sa officials ng ICC. Kaya marapat na si Saldico ay makupkup o maaresto ng Estados Unidos upang doon siya mag-execute ng kanyang affidavit at marapat din na yung affidavit ng 18 sundalo ay umabot sa kamulatan ng United States of America through the United States State Department. Yung State Department ng Estados Unidos sana ay mapansin ang katayuan nung 18 sundalo na nagpahayag ng kanilang personal na nalalaman sa panunuhol dito sa officials of ICC. Sila'y tumira sa mamahaling hotel ng Raffles Hotel sa Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati, Diamond Makati. Mga mamahaling hotel ito. Tayong mga Pilipino ang nagbayad dito. Kinakailangan natin tulungan ang Estados Unidos sa kanilang layunin to dismantle, decapitate, brick by brick, systematically ang ICC. And one way of helping them is to bring to their attention the content of the affidavit of the former 18 soldiers of the Armed Forces of the Philippines detailing what they know based on their own personal knowledge regarding how a former congressman, hindi pa naman expelled dito, di ba? Congressman pa ito, a member of the Philippine Legislative Body, Congressman Zaldico, kung paano niya sinuhulan how Zaldico, a disgraced congressman of a party list, disgraced party list congressman of the Republic of the Philippines, used stolen Philippine taxpayers' money amounting to more or less 56 million pesos, because at that time, December of 2023, the rate of $1 to Philippine peso, if early December, was at 55 pesos and 48 centavos. If late December, should the transaction happen late December of 2023, the exchange rate prevailing at that time was 55 pesos and 75 centavos. Therefore, the amount of money na pinamigay ng mga dating sundalo sa kagustuhan at utos ni Zaldico na ngayon ay naglalamyerda, pagala-gala, nag-e-enjoy ng cappuccino gamit ang pera nating mga Pilipino diyan sa France, si Zaldico ang nagmudmod. Kanino? Sa mga opisyal ng ICC. Ito dapat ang pumasok din sa radar ng Estados Unidos, maaring dito sa kanilang embahada, kung maaring magtungo doon ang abogado ng 18 dating sundalo o yung mismong 18 dating sundalo, ibigay nila yung kopya ng kanilang affidavit bilang tulong, hindi para makialam sa domestic affairs natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede, kinakailangan respeto yung ating soberanya. Bagkus, bilang tulong nila.
dito sa pulisiya ng Estados Unidos na buwagin na, permanenteng buwagin na ang ICC dahil sa korupsyon. Kung paano nila pinamudmod itong 56 million taxpayers money, pesos, dito kay Chantal Daniels, dito kay William Rosato, at dito kay Glenn Cala. At pag nagawa na yan ng 18 sundalo, maganda naman na dapat ay hulihin na si Saldico ng Estados Unidos. Pagala-gala lang yan dyan sa France. Pagala-gala lang yan sa France. Dapat yan arestuhin upang siya ay magbigay ng kanyang affidavit to corroborate this direct testimony given by the 18 former soldiers based on their personal knowledge. In fact, not just personal knowledge, sila mismo yung nag-escort, sumundo, nagbantay at nagbigay, naghatid ng 56 million pesos at that time, $1 million more or less, $1 million ang isinuhol dito sa mga korap, siraulo, baliw, siratuktok, mga buang na prosecutor at investigator ng ICC. Good morning. Ito ang ating pinag-uusapan dito. Ipagtanggol ang dignidad, ang dangal at kasarinlan ng bawat mamamayang Pilipino. Itong ICC dapat buwagin. Ito namang si Saldico, ang maaari nitong gawin, maaari siyang makipag-ugnayan diyan sa kahit saang embahada ng Estados Unidos. Meron namang embahada for sure diyan sa France. Maaari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakorap itong ICC, yung korte na pinamumugaran, pinasisinayaan, at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang. Ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Dapat makipag-ugnayan, maaaring makipag-ugnayan si Saldico sa anumang embassy of the United States. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Wag ho muna natin pag-usapan yung flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC, sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico. O kaya si Saldico makipag-ugnayan na diyan sa Estados Unidos. Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos, naghatid ka ng ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya eh. Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Philippine embassy, arestuhin ako. At pag ako'y naaresto, ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino o dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France, ibahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC. Sino-sino yung mga katulong mo rito, whether official ng kasalukuyang administrasyon
o feeling official ng kasalukuyang administrasyon. Mahalaga ito upang matulungan natin ang ating matagal ng alyado at napaka-influential sa mga Pilipino, ang Estados Unidos, sa kanilang layunin na pabagsakin at burahin na sa mapa ng mundo ang ICC. Sabi nga ni Secretary Marco Rubio, to systematically demolish, systematically dismantle, effectively abolishing the ICC brick by brick. Ito yung golden opportunity muli ni Saldico. Pero pag ito ay hindi nag-cooperate, talagang ito bahagi pa rin ng budol administration. Hindi ito birong usapan sapagkat matindi na ang posisyon ng Estados Unidos at ito ay tinanggihan ni Bongbong Marcos. Matatandaan ninyo, ang stand ng Marcos Jr. administration, sinuway ang Estados Unidos. Kala ko ba aliado natin ang US? Kala ko ba pro-Filipino kayo? Bakit nung nanindigan ang ating napakatibay na aliadong Estados Unidos, sinuway ni Bongbong Marcos ang Estados Unidos? Ano ba yung iyong foreign policy? For the benefit of the Filipino people and for the benefit of the Philippines or for the benefit of your family? Talaga bang ikaw ay pangulo lang ng pamilya mo? Pangulo ka lang ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Talaga bang ikaw ay pamilya lamang ng ilang piling oligarko? Ilang piling oligarko at ikaw ay pamilya lamang ng iyong mga alyado at patuloy na magpapalaganap ng korap at kurakot sa ating bansa. Dito masusukat yan. Dito masusukat yan at do we expect anything from Saldico? Wala tayong inaasahan doon. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Bago siya magbubukas muli ng kanyang bibig, eto na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino.